Pero niya Mr. Maravillas, di ba sabi ni Maudigs, not a whiff of corruption niya. Ang marinig ko lang niya, PUTA. Talagang sisipain ko niya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tinutuo na mga kababayan ni dating Senador Antonio Trillanes yung kanyang banta na pa-file niya ng kasong plunder. Si dating Pangulong Digong, damay pati si Senator Bongo. Ayan po, Trillanes files, plunder, grab wraps versus ex-President Duterte and Bongo. Arimati mga kababayan, oh. Ito yung aktual na pag-file niya po. Pinagkaguluhan si Trillanes po ng mga taga-media. O ngayon, baka sisira naman anya Mr. Maravillas, sisiya ni Digong at saka ng mga minions niya si President Bongbong Marcos. Ano man kinalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan? Unang-una si Trillanes po, dilawan. Yung mga dilawan po anti-Marcos. So malabo, mga kababayan, halimbawa sabihin ng mga DDS vloggers, ginamitan niya si Trillanes. Malabo pa. Noon pa, galit na galit si Trillanes kay Digong. Si Trillanes nga po yung tumulong doon sa mga complainants din para makasuhan sa ICC si Digong. So, banner story siya mga kababayan sa ABS-CBN, tapos sa Inquirer, at saka lahat ng mga major news organization. Yan ang kwento ngayon. O ngayon, saan po siya nag-ugat? Ibigay ko po sa inyo yung kwento. So sabi diyan sa report, si dating Senador Antonio Trillanes sa D4 nag-file po ng kasong pandarambong, plunder, in graft complaints before the Department of Justice laban kay dating Presidente Duterte saka kay Senador Bongo. In connection pala to, mga kababayan, sa 6.6 billion pesos worth ng infrastructure projects during the previous administration. Matindi pala niya Mr. Maravillas. 6.6 billion. Kaya po plunder. Ang plunder po, nagsisimula siya sa 50 million. Pag involved na amount 50 million pataas, pandarambong po ang tawag, plunder. Kasama mga kababayan sa sabit sa reklamo ni sa kaso ni Trillanes laban kay Digong at kay Bongo, yung tatay po ng senador ni Bongo na si Desiderio at saka yung half-brother na si Alfredo, na ang sabi sila yung mga contractors nitong projects involving the Department of Public Works and Highways. Madaling sabi po sa simple term, sila yung pumakyaw. Pag ganyan po, nakapamilya man lang, alangan walang uling. Di ba? Sila yung nagluto, sila yung kumain. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Trillanes also included a complaint of violation of Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees against Duterte at saka kay Bongo. Citing Commission on Audit documents, Trillanes noted sa kanya pong reklamo na itong si Desiderio, yung tatay ni Bongo, yung kanyang negosyong CTLG Builders ay siyang nakakuha ng 125 public works projects from kinorner niya from 2007 to 2018 worth 4.89 billion pesos. Yung half-brother naman po na si Alfredo
na may-ari ng Alfregos Builders in Supply bag 59 projects from 2000 to 2018. 2000 yata ito, hindi ito 200. Amounting to 1.74 billion pesos. The companies were allegedly not qualified to bid for big ticket projects under the contractor's license law. Para niya Mr. Maravillas, yung Parmali, di ba ganun din yung kaso noon? Ganun nga po, di din yun dapat qualified kasi yung capitalization po noon nasa 600,000 lang yata or 700,000. Iba nung barkada po ni Maudigs yung yung may-ari. Yung iniimbestigahan po sa Senado, yung inimbestigahan nung panahon ni Senator Dick Gordon na pinagmumura po ni Maudigs si Gordon po. At nangyari yon mga kababayan sa gitna pa ng pandemic. Yun ang nakakalungkot. So hindi kwalipikado, sabi po ni Trillanes. Clearly enough anya, sabi ng dating senador, there is a concurrence of all the elements of plunder in this case. Sabi ni Trillanes sa kanyang complaint. Ngayon, nang tanungin ng media kung ilan anya yung posibleng binulsa nitong mga respondents from the 6.6 billion contracts, sagot po ni Trillanes, yun na yun. Bawat cheque na nare-receive nila, saan pa didiretso yun? Saan pa didiretso yun? Sa pamilya yun? Pero niya Mr. Maravillas, di ba sabi ni Maudigs, not a whiff of corruption niya? Ang marinig ko lang anya, PUTA. Talagang sisipain ko anya. Yan sabi niya po 6 years ago. Not even a whiff of corruption. Wag na wag talaga akong makarinig. Not even a whiff or whisper. I will fire you or place you somewhere. President Duterte said those words in June 2016, days after his election to the presidency. The tough and compromising words setting the tone for his incoming administration. Yan ang history, mga kababayan, ng korupsyon. Not even a whisper niya, isang bulong lang, tanggal. O ngayon, siya mga kababayan ng pinailan ni Trillanes ng plunder. Kasi naman niya talaga Mr. Maravillas, si Digong, baliktad kung magsalita. Sabi po ni Trillanes dyan, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree, ito consanguinity. So maliwanag po yan. Walang lusot dito. In the complaint, Trillanes also noted that those relationship between the former president and Senator Go, the very close anya in intimate personal and official relationship between respondent Go and respondent Duterte, whom he fondly called as Tatay Digong, is widely and publicly known and universally acknowledged. Sabi po ng dating senador. Yan naman talaga po. Kaya nga si Bongo, pati si Bato po, itataya daw niya ang buhay niya kay Digong. So, pati kay Pacquiao. So, hindi sila senador ng mga Pilipino. Senador ni Digong at Pacquiao. O, diba? Kaya kung senador sila mga kababayan ni Digong at Pacquiao, ba't natin iboboto? Hindi man sila senador ng mga Pilipino, kundi ang loyalty nila ay not to the Filipino people, kundi kay Pacquiao at kay Maudigs. O di si Maudigs lang at si Pacquiao yung magboto sa kanila. Huwag yung ating mga mamamayang Pilipino. Tama pa? So based on his information, Trillanes asked the National Prosecution Service of the DOJ to initiate a preliminary investigation and subsequent filing of cases before the courts. Trillanes has been a vocal critic of Duterte, particularly the bloody war on drugs, which he helped brought up
to the International Criminal Court. So kung ituturo na naman ng mga DDS at saka mismo ni dating Pangulong Digong at ni Senator Bongo na nasa likod nito yung ating administrasyon, malabo po. Ito ay laban po ni Trillanes noon pa, at si Trillanes po walang affiliation sa ating administrasyon. Kasi nga po, dilaw, anti-Marcos nga po si Trillanes. Tama po? Ang presidente noon ni Trillanes, si Leni. So right now, mga kababayan, wala pang reaction galing sa kampo ni Digong. Sigurado niya, Mr. Maravillas, magpapakawala naman yun ng sangkatutak na pagmumura. Normal. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.